So, dito maglangan karon nga buntag ang gabi. If you have your Bible, please, in the book of Mark, chapter number 16. Again, Pastor Louie, thank you so much for this wonderful privilege. Kagina na ako diha sa gawas na yung mga mothers nga na diha. Ingon nila, Pastor, kabalo ba ka nga ikaw pa ang mga speaker sa among camp nga giapilan kiniadto, kapila gyud sa Gunson. So, ingon nila, na edad na gyud nimo, Pastor. Pero ang tinuod, bata pa kay ko nagwali. Dili, bata pa kayo nagwali. Bago po ko sa ministry, ga-invite na si pastor sa ako magwali sa camp. That's why, mamaurtag edad. Your Bible, please, in the book of Mark, chapter number 16, verse number 14. Sa ato mga Bible, please. Verse 14 down to verse number 16. Marcos, kapitulo 16, versikulo 14, o versikulo 15, o 16. The Bible says, afterward, he appeared into the 11, as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Mag-aambog kita. Father, we thank you, we praise you, Lord, once again for this wonderful time and opportunity, Father, that we can gather and worship you in spirit and in truth. Tonight, Father, salamat sa mga previous yung mga preachers nga gigamit nimo. But Lord, please help us tonight. Forgive us from our sins, from our weaknesses, even from our wickedness. Cleanse our heart, O God, and Lord, please give us a tender heart nga mahimo Ginoo nga dili lang kami unta hearers of your word, but doers of your word. Lord, we are about to partake spiritual things, and we need spiritual understanding that only comes from thee. You bless us, Father, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Please be seated. Salamat kayo. Again, seriously, we will give more time sa aton nga last nga speaker karong nga gabi. So, I am so excited also once again to hear sa atong speaker, and it is a privilege for me to share pulpit with my friends, no, Pastor TJ o sa uban yung mga sa mga speaker, missionary Jason, that once our young people sa among simbahan nga ginasugo na ko magtimpla og kape, ambot lang karon masugo pagyapon kay ganihan ang hatag mo sa ako, no. Wow, third year siya sa among simbahan. And jud ko nagdahong makining bataa magsulod sa full-time ministry kay grabe kabadlungon ning bataan eh. Can you imagine, gipahawa ko ni sa Sultan Kudarat, gipahawa ni kibadlungon kini. Gisalo na ako dito sa North Cotabato, grasya sa Ginoo, nahuman og high school. Pag human og high school, nagsulod sa Bible school, nahadlokos ko basig mga wala ang mga electric fan sa Bible school. Well, in fact, pag graduate niya sa Bible school, wala akong gidawat sa simbahan. Naku, diha lang ka, pabilin lang ka diha. Pabilin lang ka diha sa kay Pastor Rice, and na-train mga kaigsoon. And every time that man will stand likod aning pulpito, I am so blessed sa iyang life. And I praise God, and I am blessed to have him. And time na nakauban kami sa ministry. And also our main speaker sa Manila, perminti mi nag-uban sa conference. Last time tong March, mga pulo ka conference giwalihan ko sa Manila. 2 times nag-uban mi sa mission conference, and I praise God for this man. Well, karong nga buntag dili ta maglangan, karong nga gabi the Bible says sa atong gibasa in the book of Mark chapter number 16 verse number 14, afterward he appeared into the 11. Nag-abot mga kaigsoon ang panahon nga si Jesus Christ gilansang sa cross, unya pagkatapos ang mga disciple nahibulong sila. This is the time nga confused ang uban. This is the time ang iban na nagkasubo. That's why sa wala pa si Jesus Christ gilansang sa cross, nagsulti na siya daan nga ako magalakaw, di mo makauban. Hanang mga disciples nasubo sila. And Jesus Christ said in the book of John chapter number 14, and sa kanang mga chapter, he said, let not your heart be troubled. You believe in God, because nasubo sila because si Jesus Christ mataliwan na sa ila. So sa diya nga si Jesus Christ, mga kaigsunan, gilansang sa cross, nagkatibulag ang mga disciples. Ang uban, naglapta sila, and may panahon nga nagatapok sila, and nahibulong sila. This is the time that they are discouraged. This is the time nga confused sila. What happened? Asa si Jesus Christ? And this is the time, mga kaigsoon, nagisugo na daan sila sa Dios nga mabanhaw siya. Nakabalo na sila daan nga ang ilang commission to go and to preach the gospel. And the Bible says, at this point of time, they gather together. 11 sila. Apa mangkot labutaw ang mga disciple 12 eh. Pero nasa record sa chapter number 14, 11 na lang.
Kaya nga, wala na nag-apil ang isa. Wala pa sila naglakat. Wala pa nagsugod ang grabe nga commitment. Ang isa naguntat na. Kabalo kasi nung naguntat, nga 11 na lang ni Belen. Si Judas, the only disciple nga wala nag-apil sa misyon, si Judas. Wala nyo gusto nyo explain ko pa. Ang wala lang nag-apil sa misyon, nag-support, si Judas lang, friend. Siya lang ang wala nag-support sa misyon. Kung hindi kakaliwat ni Judas, wala ka sang rason nga hindi ka mag-apil sa misyon. Kadugay-dugay ka na sa simbahan, kapila ka na nakabatay sang wali, sang misyon, nabungol ka na kabatay sang misyon. Pero wala ka pagyapon nag-apil sa subong. Butaw ka nga, Judas ka. Hindi ka man pala si Judas. So when Jesus Christ appeared into the 11, the Bible says, Jesus Christ upbraided them. Meaning, girebuke sila. Kabalo ka nga, girebuke sila? Kaya nagtapok sila, they sat at meat. Ang mga disciple, imbes nga manggawas o nagwali sa pulong, sige no, nagtapok o nagbasketball. Save. Imbes na maglakaw sila 2 by 2 and preach about Jesus Christ, the death and the burial of the Lord Jesus Christ. They sat at meat. Klaro yun, mga Baptist yun eh. Naglingkod o nagkaon. Pag-abot ni Jesus Christ, abi na ko ng lakaw mo, nagwalis pulos, ginaw, manugtapok mo rin, nagkaon mo rin. Kaya dagan na ba mga fellowship na to? Muapil rata, basta kaon. Pag wala kaon, hindi mag-apil. Humana mo. Ako naningura sa... Ha? Ano na tabo? Imbes nga maglakaw sila, nag-gather sila kada Lunes, magkaon. Lunes. Nagputo nga mga disciple ako na si Jesus Christ nasuko si Jesus Christ, and Jesus Christ girebuke sila because of their unbelief and hardness of the heart. So karon akong isgutan karon, mo ni, allow me to speak karon nga gabi, the hindrance of mission. Masugot kag sa dili, di makapadayon ang mission kay nagbabag sa mission. Una nga babag sa mission, mga kaigsoon, makita naton dire, makita nato ang babag sa mission. Una, si Satanas mo babag yun. Listen to this, ang mababag sa misyon, si Satanas lang yun. O na kung Christian ka, huwag ka nag-support aning mission conference, kaya di ka gananog mission, makapangutan na yun ta kung Christian bagyog ka. Kaya basit nalimot ka kung walay mission, huwag ka naluwas. O niya karon nga naluwas ka na, di ka babag sa mission. Ha? May commitment. This is a faith promise mission commitment. Pero nga nung di ka mag-commit, hindi ko mag-commit, pastor, kay makasala naman ta, basi dito makahatag, di makasala ta, di ba? So parang dito makasala, kanang why sa aray. Onya kung paminaw, onya kung mangutang kag refrigerator o mangutang ka og motor, nganong mo pirma man ko sa Lismart dito og sa mga asa may pirmahanan nga tag upat kada page mo pirma ka hangtod likod mo pirma ka nga wa man gani mo gibasa kung unsay commitment dito. Pero ni pirma ka, nganong ni pirma ka kay makabenepisyo man ka. Karon di ka mo pirma, di ka mo sulod sa misyon, mo commit sa misyon, kay ngano wa ka nakatabot nganong naing misyon. Are you still with me? So mga kaigsunan, si Satan, he will hinder the work of mission. Not only si Satan, ang pinakadako nga hinder nga maghinder sa misyon, actually, kung gusto nato si Satanas di makapugong. Pero ang makapugong din sa misyon, kining mga Kristohanon mismo. The Christian, they upbraided him. Ang sa'y nakapugong sa misyon, ang sa'y nakahinder sa misyon, the Bible says, because of their unbelief. Mao gina, nganong natay mission conference? Para ang mga wali, mahitungod sa misyon. Nganong misyon man? Para may educate kamo nga mga Christian, nga importante ang misyon. Nganong may mission conference? Why? So that every time matudluan tag misyon, mag-increase ang atong faith, mag-increase ang atong fund, mag-increase atong support. Kaya ang kapasidad sa atong support sa mission nagadepende sa kapasidad sa atong kahibalo.
That's why we have mission conference. To remind you nga importante kini. Hoping nga dapat magtaas ang imong pagtuo so that the fund will follow. This is not about fund. This is not about financial. This is about your faith. So this is the very reason they gathered together and they sat at meat because of their unbelief. Are you still with me? Amo na mga kaigsunan makabalabag sa misyon. Unbelief. Kabalo ba ka? Dali lang ha. Kabalo ba ka in the book of Philippians, nagsulti ang Ginoo si Paul, but my God shall supply all your need. Now, that verse, dili naghihatag para sa tanang nga Christian. That verse, mga kaigsunan, it is an exclusive nga verse, kay tungod ingon ni Paul, this is the context. Because you supported me, you communicate with me sa inyong gi-promise nga support sa ako, you supported me in mission, ingon niya, my God shall supply all your need. So meaning, ang makaklaim lang ani nga verse are those people nga nag-support sa mission. Kung wala ka nag-support sa mission, wa kay karapatan nga mag-claim anang versikulo. Are you still with me? So dili nimo natuan because of unbelief. Lisod kayo. Lisod kayo magpastor sa simbahan nga grabe imbes ang faith ang magtubo, puro pagduda. Palit electric fan. Electric fan pud ka ang paliton gyud, sure gyud. Palit og yung ani, sure gyud ka ang kwarta nato ngatay sumadto gyud na dito. Labutaw ka. Sang sa bungiro ka wala gani ka reklamo tag pila perde mo. Ha? Mamisyon conference tayo pakaon ta sa pastor. Mga pastor ayhan magkaon sina. Base si Pastor Louie lang kag-asawa niya. Sang palahubog ka, kung magbangka ka gani, wala ka pamangkot kundi makadto kwarta mo. Karon nga luwas ka na, mga pastor pakanon-onoy pa na, i-question mo. Labutaw ka sa to, pagpista, mayaw-iyaw ka pa. Pagkatapos, ng mga tao nga pakanon mo, sukahan ka pala, sukahan ng balay mo, okay ka lang. Karon nga mga pastor pakanon, reklamo ka. Amo nang resulta sang kinabuhi nga puno og pagduwa-duwa. O kung pagduwa-duwa ada ang unstable nga panghuna-huna. Unsa yung sa Bible? Ha? Kung unstable ang imo nga panghuna-huna, ang double-minded ang nga huna-huna, unstable in all his ways. Una, wala kay pakadtuan sa kinabuhi mo. Kay puno kapag duda. Bisan lang nagsiarang bana mo, mangkot ka gaano kada. Kinahanglan pa i-explain. Nakon sa mga diya sa CR nga nung dugay man kay kanagawas. Hello. Explain ko pa kung sa struggle na ako dire. Puno pagdula. Are you still with me? So kita nimo lang sa problema. Pagduwa-duwa, tanawagan ni mga members sa tinuod lang every member, ang membro nga di mo support aning mission are those people nga dili sold out sa mission kay double-minded. Not only double-minded because of unbelief. Can you imagine, there are some member diri, labutaw ka, gagasto ka sang ido mo, tag 500 kada bulan sa pakaon sa imo ido, dayon imo nga mo support sa mission, 50 pesos. Mga member, ang kureng mo, gagasto ka tag 500 bulan, pagkaon. Tapos mission mo, 50 pesos. Ano buot mo ba intindi? Nga mas importante pa ng kureng mo kaysa missionary? Mas importante pa ng biljan kagay mo nga mga ido kaysa mga misyonary nga magsangyo sa pulong sa Dios. Ang problema, unbelief. Unbelief. That's the problem. That's why the mission, this is not kung paduha-duhaon ka, sure bull jud di jud ka maka-appeal sa mission. Pastor, sa tinuod lang no kay first pa man nato ning mission conference. Murag di sa ko maka-appeal pastor ha. Di sa ko mag-decide nga mag-appeal. Actually, nag-decide ka na nga di juga mag-appeal. Pwede, pastor, nga next year lang ko, di lang sa ako maka-decide kung mag-appeal ba jug ko, pastor, di sa ako mag-decide. No, nag-decide na jug ka, o ang decision mo, di ka mo appeal. Are you still with me? Can you imagine, no? Lahat ng mga missionary natin, nga foreign missionary. Oh, ba, Pastor Jason will please come. Oh, di lang ka. Yan na kay diretson na lang kay wala ta sang oras. Unbelief. Ikadua, hardness of the heart. Pusong bato. Problema mo na.
Labutaw, pila kami lugwali, halimpasin na sang aga, dung Domingo, 3 kawali siguro, Sunday school. Pagkatapos ganang buntag, 3. Pagkakaroon hapon, 2. Karon gabi, 3. Purting daghana, pagkatapos, naalang mapugda, galingkod, sige ka pangyang, sige lang panyamid, usay, sige panglanghap. Ay, kadugay, mahuman. Ay, gadahi, nagigag kasing-kasing. Ang uban na bless, ikaw na bliss ka. Wag ikaw, wag yun. Ang uban nigdangoy-ngoy na, grabe ng mga luha, grabe ng paghilak, hapit na gudbi ng anod sa luha sa uban. Unya ikaw, wag yun na tarog hangtod ron. Kay gahi, kay kagkasing-kasing. Kay nga no, para sa imo, mas importante imong kaugalingon kaysa uban ng mga tao. When you go outside of this church, you go to dito sa city, sa ibang nga mga city, there are people dito, they are lonely, they are hurt, mga kaigsunan. They do not know what to do. Grabe ka, puno ang problema. They do not know kung asa mo adto nga Dios. They do not know sa ibuhaton sa mga problems nila. People around us need the Lord. Mamatay sila. Have you ever experienced imong parinti na patay? And then gibutang ang lungon at tubangan sa simbahan and you fail to share the gospel to that person. Can you imagine? Pagkatapos, wala lang sa imo, okay ka lang. Mas nag-enjoy ka pa sa kape. Kay libre. Ato ta dito, kape, kami libre. Pagkatapos, ang patay nga parintin mo, wagyog kay bisag gamayng simpatiya kung asa pa ingon ang iyang kalag. Okay ra ka? Okay ra ka sa imo? People need the Lord. Salamat kay ikaw na luwas ka. Bisag kung sa matabo sa imong kinabuhi, magkalisod man ka din, mag-bankrupt man ka, wala kay kwarta. I am telling you this, when Jesus Christ will come, we shall be with God. We will walk in the streets of gold. We have eternal life in Jesus Christ. But how about others? Good, wala na good day. Ang daggan sa concentration kag focus na to sa kaugalingon lang og nalimta na to that there are some people need the Lord. Atong mga missionary, tanawan ninyo ng mga missionary na to. Pwede naman ni sila nga diri sa Pilipinas eh. Pwede naman ni sila diri. Daghan sila parinti, daghan fellowship. Pero pag abot mo dito sa inyong lugar, kinsa imong ka-fellowship. Di pagigka-sure kung suportahan ka sa mga simbahan. Kaya narabay mga simbahan, una lang mag-support, 3 ka tuig, pag human, wala na. Are you still with me? Pero problema sa ato, di yun mahimo ang misyon tungod kay hardness of the heart. Wa na gyud mga kaigsunan kahangawa sa ubang mga katawhan. Are you still with me? The Bible says, kita mismo ang babag sa misyon. But also, the Bible says, Paul said, gusto mi mag-ana sa inyo o giwali ang Bible, ang gospel, but Satan hindered us. How Satan can hinder the work of mission? After this, upat ka butang, mahuman na dayon ta. Paano ni Satanas i-hinder ang work sa mission? Number 1, he will destroy every believers. He will destroy the life of a Christian. He will destroy the life of a Christian. Can you imagine? Mauni. Halimbawa, Pastor Jason, pwede ka na magtindog baliog. Pagkatapos, missionary, will you please come? And also, Pastor, will you please come? Pastor Jill. Kung kami mga membro sa church, Pastor Marcel, will you please come? Kung kami mga church members, mga faithful nga church members who support mission, 10 lang, we have 5 ka-missionary gisuportahan every month. Ang akong support sa mission, halimbawa lang, 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, 100, 100. So we have 500 pesos and we will support 100 kada missionary. So pag support na mo kada 100 nga missionary, amo ni buhaton sa yawa. I-divide niya ang church, i-devour niya ang uban, and he will destroy believers. Kung kining duha, madaot ang kinabuhi, mag-backslide. Pag backslide nilang duha, ang mabilin kami nilang tulo. Kami nga tulo, mga kaigson, ang bilin sa mission work na mo, ang mission support, 300 na lang. Ang matabo, sa 5 ka missionary, naagyoy makuhaan og support. That's why madamage gyud ang work sa mission because si Satan ang buhaton niya, he will destroy the life of every believers. Pag maguba na, wala na. Dagan na, I know, mga kaigsunan, mga churches, grabe kaligon sa misyon. Later on, naguba ang church because ang simbahan, instead to pray for one another, to protect one another, they destroy one another. O siya nito bo, nag-backslide ang uban. Pag backslide sa uban, tulo na nag-backslide, 2 na lang ang bilin. Karon, grabe na kabugat ang work sa misyon.
ang support sa mission. Kay duwa na malang 200 na, 3 na lang ang nabilin. May 3 na kamisyonary nga di masuportan. Nakita ninyo ang sa ginahimo sa yawa? He will destroy every believer sa church. Church members, listen to this, listen to this. Every one of you nga naa diri sa church, may kwarta ka man o wala ka kwarta, importante ka. May edad ka man, wa ka edad, may buot o way buot, malnourished, masakiton o okay lang, may buhok o wala buhok, importante ka. Every one of you importante. Di magpusulti si pastor nga, kini nga service para sa mga kwartahan. Katong kwarta, dito mo sa gabas. Di pwede. Every individual is important in the sight of church, in the sight of God. Kaya nga pag maguba ang believers, maguba ang life sa mga believers, maguba ang support, kag ang atong support sa mission. Maugay na sa atong simbahan, dapat magpalangganay ta. Let's pray for one another. Noong sa natong simbahan, kagamay-gamay na lang ganito, sige pag-away-away. Mag-away sa color lang sa dingding. Di ko ganahan anang itom lagi kay sign na sa sin dapat puti aron putle. Color lang sa electric pan, color sa pinta, lalisan. Ingon na ang mga Kristohanon sa church, mga dagan sa to, ang atong focus sa gagmayng butang, aron malimtan na to ang mga dagkong butang. Lalis. Maglalis kung unsa kada taas ang pulpit, maglalis kung unsa ang klase nga bulak, maglalis kung ingon Are you still with me? Maglalis sa arrangement sa lingkuranan, maglalis kung sa program sa church. Wala ka kabalo nga si Satan di ay, he is mga kaison, the author of confusion inside the church so that the work of mission will be hindered. Mao na nga dapat Christian kita, let's protect and pray for one another. Ang sa problema sa atong simbahan, imbes unta nga magdagan paspas. Sometimes the problem in our churches today, gossip run faster than the gospel. Mas daghan pa nga mga membro simbahan, hanas og chismis kaysa pagsangyaw. Hindi ka na gani, wala ka na huya, labutaw ka. Kung wala ka na gani, nag-ampo sa upod mo sa simbahan, ikaw pang gaguba sa kinabuhi nila. Kaya kay nakachismis ka na, kag naguba mo kinabuhi sa upod mo simbahan, lipay ka na? No, happy ka na, no? Happy ka? Kaya naguba mo ng kinabuhi sa pastor mo, naguba mo ng kinabuhi sa ibang pastor, satisfy ka na? Nakatulog ka na maayo? Karon naguba mo ni siya. Kaya naguba mo, amo nang imo nga success sa imo kinabuhi as isip-isang Kristohanon? That's the problem in our churches today. Dili magtubo ang simbahan, dili magdako ang work sa simbahan. And it's because instead to pray for one another, to protect each other, we destroy and we devour each other. Amo gay nahambal ko sa to sa inyo. Thank you brother. Kamu duwada lang. Amo gay nahambal ko sa to sa inyo. Sa Roman Empire before, grabe ka wise ang ilang istorya ko ni kinadto. For the sake of this lesson, I would like to remind you once again. Amuna sa to sa ila, ang Roman nga mga soldiers, officer, grabe ka maro. Naghatag sila protection sa ilang mga sa ilang mga sundalo, at tubangan lang. Likod ana, nakahikot ra na. May breastplate na sila, pero hiniktan na ni sa likod. Wala ni taming. Kaya nasa utok sa mga Roman officials nga pag mag-away ang Roman soldiers, di na sila mutalikod. Kaya kung magtalikod sila, wala sila taming. Di, nagsugod ka lang inyong sanina mga babae nga backless, white taming. White taming. So kung may tabo, bisa gamay na lang sila, dili sila mutalikod, kay kabalo sila, nga mas safety sila mag-atubang. Kung sa imo sa Roman soldiers, pag gamay na lang sila, kini nga sundalo magtalikod. Kini nga sundalo magtalikod. Unsay buhaton niya? Makig-away siya to protect his brother. Kini pud siya, maigsoon, ayaw ka bala ka sa likod nimo. Nga ako dire, I will protect you before kanila matandog over my dead body. Wow. Because I am here to protect you. Before nyo mapatay ning kauban ako sa likod, patyasan ninyo ko una. Kining akong igsoon maugyapon. Before nyo siya mapatay, mas maipatyan na lang ninyo diretso. Kaya usahay, dili ang kalaban ang gapatay sa kauban nato, kitamis mo gapatay sa kauban nato. Ang atong kauban, grabe na makig-away dito sa work, gasol winning, nag-support sa mission, grabing trabaho. Pagkatapos ikaw, nga unta nga magdepensa sa iya, ikaw may nagdunggab sa iya. Nga nang wala na sa gapil o basketball, nga nang wala na sa gapil o kaon-kaon, nga nang wala sa gapil sa atong tapok-tapok.
imbis unta nga magtapok mo ampo atong absent, naunsa naman noon pagtapok nyo, hisguta naman tong absent noon. Kung di mo mag-amen, ako na lang. Amen. Para. Luoy kaya itong mga igsoon nga grabe pakig-away dito. Pagkatapos imbis kita mag-protect, kita pa yung mudugang. Ay, kabalo ka na kay pastor, kay brother, kay kanang missionary nga, Brian, kabalo ko na kay istorya na sa iya, nabalaan siyang kinabuhi. Kung siya nabawaan mo, kay napog ginabawaan, idugang na ko. Instead nga tabangan, ikaw manuoy, nagdunggab sa kauban nimo. Amo na usahay, dili, friend, dili sakit. Oh, sakit yapon. Pero, kung sakit, friend, nga masamaran ka sa likod, mas masakit kung mutalikod ka o makita nimo kung kinsay naggunit sa kutsilyo. Nasakitan na ka, no? Kaya nasakitan ka, kaya gidusla ka o kutsilyo. Sakit na kayo na. Pero mas masakit pag talikod nimo, kita nimo kung kinsay nagduslak nimo. Sa ministry, ingon ana gakatabo. Kining mga pastor, kami nga mga pastor, daghan panahon nga may mga tao simbahan among gitabangan, pero sa diha nga natabangan, nasipyat rami ka isa, guba ng pangalan namo. Thank you, pastors. Can you imagine, friend, ha? Ito-ato lang eh. Na ako'y missionary, na ako'y gisuportahan. Gisuportahan, gisend out. Gipa-eskwela sa Bible School. I have more than 100 kayang people nga nasa full-time ministry. So, tagnaan ninyo kung kinsa. Gidala sa ilang lugar, mga tanan nga gasto, tanan, balay, tanan, gigasto. Pagkatapos na ang panahon, na ako'y amigo Sibo. Amigo na to, naghatag sa ako og 1,000 per month. Ingon niya, ihatag na sa imong missionary. O niya, kay 15 man sila kabok. Kung saan ako na ako na, tag 70 pesos kada isa. So, ang gihimo na ako, duwara akong gipili. Nga tag 500 tong bag-o. Karon kay wa siya nakadawat. Gipalakaw niya sa Cebu. Palakaw niya istorya. Ug sa ubang pastor nga si Pastor Daryl. Na i-support sa ako for 3 months nga tag 200 pesos. Wa gihatag sa ako. Friend, gichismis ko nga ang 200 pesos gikurakot na ako. Ngawa sa kabalo nga akong Hilux ginabaydan ako 25,000 kada bulan. Unya pagkatapos 200 pesos. Can you imagine? Ingunan nang kakatabo sa to, even you pastor kabalo mo na. Muabot ang panahon, those people we help the most, they are the one that will hurt us the most. Di na ito masabtan. Di na ito masabtan. Labutaw ka, gisang yawan ka, naluwas ka, gamayng bikil ka ron, imong gukdon, imong pastor, imong gauton. Are you still with me? It will happen. Now, sa inyo, di mo makarelate. Pero kami nga mga pastor that is in the ministry, how many young people we help sa church? Dili ka tupuyo simbahan. And then at the end of the day, guba ang kinabuhi. Hindi lang kinabuhi, guba, apil ang alagad sa Diyos. Daggan. Are you still with me? So, but tanan sini, pamaagi sa yawa, to destroy believers. Christian. Ikadua, to destroy the church. So, karon, ligon kaming upat. Ligon me. Grabe na kaligon. Ang karon buhaton sa yawa is to destroy the focus sa church. That's why karon nga panahon, daghan mga simbahan, ang focus nila naalang sa four corners sa ilang simbahan o wa gyud nakatan-aw likod aning simbahan, sa gawas aning simbahan, sa gawas aning Pilipinas, that there are people need the Lord. I have to remind you tonight, the purpose why we have the church, to exalt God. That's it. Wala ni-exalt God. Ikadua, to edify believers, but also to evangelize the lost. Pero si Satan, imoon niya, ikuwaon niyang focus sa church. Ibalhin niya sa uban. That's why daghan Kristohanon og simbahan karon na close ang mission. Og naay mga kind of giving sa church nga nagtuhaw og butangan og dako nga importansya og ang mission support nagdubo. Kabalo ka nga, no? Tungod kay kini nga mga support usahay og giving mubalik man sa ila. The only giving sa church nga hindi magbalik sa church ang support sa mission. That's the only giving. That's why I like the statement of Pastor Ramel. And I praise God that my pastor has the same heart sa ila, that whatever we put sa mission will go to mission. Are you still with me? So sa imoon ni Satanas, he will destroy the Christian. Ikadua, he will destroy mga kaigsunan the church. Remember, the very reason why we have the church, to exalt the Savior, to evangelize the lost, and to mga kaigsunan, not only to exalt God, to edify believers, but to evangelize the lost. If your church wala nagasupport sa mission,
you are, mga kaibigan, you fail to execute the purpose why you have the church. Failure ka. I don't care kung daghan mong sakyanan. I don't care kung daghan mong membro. I don't care kung daghan mo dako yung property. If your church does not support sa mission, you fail the purpose why we have the church. Are you still with me? Ang among church last December, nag-decide kami magpalit og tiles para ma-tiles na mo simbahan. Naggawas, nag-eleksyon. Pag-eleksyon tong sa barangay eleksyon, nay kagawad gibaligya niya yang yuta sa among extension church. Imbes nga ipalit na mo og tiles, gipalit na mo og property para sa among mission work. Wala na tiles sa among church, daghan pa usabunon. Pero nakapalit mig property para sa among mission work. Why? Because we believe that's the purpose why we have Panisilan Baptist Church to support mission. Karon nga year, gi-revive na mo ang mission namo. First nga mission conference sa Panisilan Baptist Church. And thank God for Pastor Ed Bunyog, and thank God for Pastor Louie, Pastor Dexter, Pastor TJ Villarin, og sa uban nga mga pastor nga nag-preach dito. And right now, among commitment, and I praise God for Missionary Pansing nga nag-preach sa among commitment. Pastor, today, karong nga year, we are able to support 50 missionaries. Thanks to you sa mga mensahe nga gihatag nyo sa Panisilan Baptist Church. Why? It is because that's the purpose of our church. Ikatulo, He will destroy the Christian. He will destroy the church. He will destroy the church leaders. He will destroy the church leaders. Amo na ginambal ko daan, bisan sa church namon kag sa ibang nga church. Trabaho ni Satanas nga gub-on ang pastor. Kaya hindi ka man si Satanas, hindi mo trabaho nga maguba sa kinabuhi sang pastor. Nga critical ka sa kinabuhi sang pastor. Isa lang ang rason kay wala ka naigugma sa pastor mo, kay wala ka gaampo sa pastor mo. Paano mo i-criticize ang tao nga ginaampuan mo, aber? Ang rason nga critical ka, kagrabe pang guba mo sa may mga tao malakat sa ibang nga balay, mga membro magtapok-tapok, magkape, ang ilaisgutan pastor nila. Wala ka na huya. Ang pastor mo gahampo sa imo, nag-feed sa imo sa balaan nga pulong sa Ginoo, nag-feed sa imo spirituale, natulog ka na, pastor mo gahampo para sa imo. Karon, nadugayan ng wali pastor mo. Na overtime lang siya 15 minutes. Doon nasunog ang kalag mo kareklamo. Yung klase nga simbahan, gitugay magwali. Nabutang da sa simbahan sa gawas nga worship. 10:30 to 11:30, alas 12 na, wala pa nahuman. Grabe ka, critical nga. Nabutaw ka, pero magtanaw ka sang Korean gani. Gakaagahan ka. Tapos 15 minutes nga wali nga nagsobra, reklamo ka. Wali ko sa ibang simbahan sa Manila, wali ko. Pag humanwali, tindog ko dire. Katapos ang pastor na dire, ang membro nagkamusta. Sige, please, punta nyo si pastor, express nyo yung mga pagpasalamat nyo sa kanya dahil nagiging blessing siya sa ating church. May isa ka membro, sa niya sa ako, pastor, grabing wali mo. Sa niya sa ako, grabing wali mo. Wala ko kabati sa nga muna nga wali. Wala na, amo ginanamian ko nga wali. Ang pastor niya, tupad kami ha. Kung ikaw lang gawali, permente, hindi ko makatulog. Pastor niya na ako ang na-awkward, man-awkward ko sa lingko. Ginambala ko na siya. Hamak mo ng awali, wala pa ko kainom sa to. Kaya kung nakainom ko sa to, perti waras ko kagwal ko na sa palpit. Labutaw ka, pastor mo, tapad kami. Perti appreciate mo sa akon, pastor mo, wala ka-appreciate. Labutaw ka, pag human kawali namon ng mga speaker, papirma-pirma ka pa ka-Bible mo sa amon, pero pastor mo, wala ka-pirma sa Bible mo. Gano ka lang? Kung mag-untat ang pastor, kaya daw sisin, agad. Kaya kung mamay ka, kung ako pastor di, amo gid ni, kung ako lang pastor, mao gid ni, dapat ingon ani. Kung ikaw daw mag-pastor, do you think makaya nimo handulon ng church? Nga di man gani nimo makaya handulon ng imong asawa? Butaw ka. Di mo gani madala bata mo og asawa mo rin simbahan, karon kung manghikay ka pastor mo, do sisit. Ha? Kung ako ang pastor, kaya hindi ka pastor, pahimuyong.
Kay kung maayo ka, ikaw ang kagitawag. Walang problema sa atong simbahan karon. Amo na akong gisado, may panahon daw makakuan kami sa mga pare. No, daw may silos kami nga usahay ba. Laliman ka ng mga pare, boss. Mag-ana lang na sa misa, tindog tang membro. Pag-ana, boss, dingko tanan. Pag-ana, gawas tanan. Ang pastor, kamo, usay patindog. Gihangyo tanan sa pagtindog. Gihangyo, kapil nang yun, di yun matindog. Labutaw ka, sundalo ka, dapat magpati ka. When he said, obey them that has the rule over you. Submit yourself. That's word, obey and submit, comes from the military word. That once the command is given, there's no other option but to obey the command. Pagsulti sa commanding officer, pasulong, kad, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Hindi pwede. Pasulong, kad. Hindi pwede masulti ka. Kamu lang dito. Total mo. Total, magbalik mangyapon mo dito karon. Kasi nung paano dagdag nyo, sige lakat-lakat do mga into kamo. Pasulong mo, kamo rin pasulong. Harap sa kaliwa. Ay, balik-balik. Gina, di ba kaliwa na sa drone? Kung ingon ana, kinaya ni mo, malaparuhan ka sa commanding officer. Kay pagkani sa sundalo, o bisan sa CET lang, kung kaagi mo mga Girl Scout ka mo, makasabot mo, nga pag ang command ihatag, the only option is to obey. Ha? Amo nang sundalo. Kay kabalo ka ba? Hambal sang Bible, sundalo ka? Tingang batasan mo daw rebelde. Ha? Ano ka? Sundalo ka man ayan. One time nagtudlo ako ng hambal sa ito, nagtudlo ko sang kanang nahimo kong battalion commander when I was sa high school. Sa pag third year pala na ako, nahimo ko platoon leader. So ka-practice ko command. I told the platoon, pasulong, cut! Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Ang problema kay pagpabalik ana, di man na basta-basta nga, balik na, balik, di pwede. Kay mingon man ginat nimo. Karon kay di man ko ka-timing, kay gi-practice pa man. Nanaog na sila dito sa kanal. Nagpasaka sa kanal. Nagbangga na dito sa may wall. Tanan, bangga sila dito. Why nagbalik? Kabalo ka ano why nagbalik? Kay walay command ka magbalik. Mao nang sundalo. Labutaw ka sundalo ka, sige ka bagulbol, sige ka reklamo. Klase ka, hindi ka sundalo, rebelde ka. Kadri simbahan, hindi ta kinanglan rebelde. Kinanglan ta sang sundalo ni Kristo. Anong problema nimo nga nganong ang apil ang mga ang pastor imbis na tong tanga ampuan, nganong mao mo ginang chismis? Kagkaron pamangkot ta ka. Nagtuo ka nga kung imong libakon og daoton ang pastor nalipay ang Dios? Nga nasayod ka ba ang pastor gikan sa kasing-kasing sa Dios? Once giguba mo ang pastor, giguba mo ang kasing-kasing sa Dios. That's affect the heart of God. Why? Because the pastor is come from the heart of God. Kanya karon nabi nimo, nami-namian ka na, nakatulog ka na, kay guguba na nimo imong pastor. Kung wala ka man nagguba pero nakiapil ka sa chismis niya, okay ka na? Satisfy ng kalag mo? Ang bag sa to Pastor Louis before, taas akong buhok. Nitong sa bagong pa kong nagpastor ko mga 20 years old. Akong buhok perti pa ning tasa. Nagagamit ko gel mo na nga ang akong buhok pilit-pilit mura nag gitilaan sa baka nga pilit-pilit ba pilit-pilit. Ayun ako sa akong song leader. Ang atong wali karon langit. Ang imong pakanta, when we all get to heaven, when the roll is called up tender, this world is not my home. Mao na ha, kay langit ang atong nga wali. Labutaw aga pa nagsulod tong bata nga mga 5 or 6 years old. Siling ko din si mami kag si mami mo. Dagan-dagan siya. Tuwa sa balay pastor. Onya pa to, mong simba. Kay di sila ganahan sa imong Sunday school. Hali na kalik na. Ali. Lingkod sa. Unsa pay gisulti sa imong mama? Ingon niya. Di daw siya ganahan sa Sunday school, di siya ganahan sa imong wali, kay magsinggit-singgit ka. Ikatulo, di siya ganahan sa imong announcement, dugay kaayo. Gisulti sa bata, tanan. Kay di ay gakaon ang bata, ang mama o papa, grabing criticize sa pastor. Ang bata na minaw. Nisumbong sa pastor. Ang akong buhok nga murag itilaan sa baka, nalanay. Yan ako sa kusulid. Sulid din. Halid din. Alis din ang kan. Alis din ang kanta. Ang kanta, the fight is on. Sound the battle cry. Battle hymn of the republic. Ay go back ning wali ron. Butaw kapag human ko sa school, pastor ha? Human ko sa school, nagsulod sila. Pagsulod nila, nagsulod nila, diretso sa ako. Ingon niya, pastor, sorry ha, na late me. Kay,
Kung mga good pastor, we spend our time praying for you. Pastor, gusto ko sanang hampasin ng King James Bible yung preserved at inspired. Gusto ko hampasin ng Bible, pero siyempre, meekness, controlled power. Ikaw mo ba? Wala. I am telling you, pastors, there are members, even our workers and missionary, that backbite me, but they eat in the table of clay sa bahay. Dira sa sulod sa balay, kaon, kabalo ko 15 kapang libak na ako. Pero gipakaon gyapon ako. May mga hilo ginagmay pero gamay na. Pero pakaon gyapon. Kay wa man tagisugos Ginoo to hate people. Wala, sige lang, okay lang. Are you still with me? Karon kay giguba nimo pangalan sa imong pastor, lipay ka na, happy ka na. O din ang ministry nimo. Labutaw ka. Mas involved ka pa sa gossip kaysa gospel. Wala ka na huya, sina? So sa imo ni Satanas, destroy Christian, destroy the church, destroy the church leader. Katapusan, mga man ako, he will destroy the missionary. Ligo ng church. Okay? Nag-support ang mission. Ligo ng mga members. Prayerful. Ligo ng pastor. Aron, natay kwarta sa mission. Narang kwarta sa mission. Aanin natin yung pondo sa mission kung yung mga missionary umuwi. Ha? Kung sao man ang support sa mission, kung wa na yung mga missionary. So ang himo ni Satanas, he will destroy Christian, he will destroy the church, he will destroy the church leader, and he will destroy the commission missionary. Discourage ang missionary. Ang mga missionary ra ba nato, grabe ang faith. Lunes pa lang, tuan nagpila na sa Palawan, bisag wa pa nasin ang control number. Nakapila na. Hindi pa nasend yung control number, nandoon na, nakapila na. Grabe yung faith. Pagkatapos, magambal ang mga bata. Din ka pa, mga missionary naton. Dito sa Cebuana, kay tig-support ka ron, o sa Palawan, mga bata, gahulat na sa balay. Wow, pag-uli ni Papa, may bugas, may pan. Kung saan na lang. Maguli ang missionary. Walay support. Mga bata, discouraged, magutuman sila. Wala. Naiusa ka church, in closing, wala ko yung oras. I'm sorry, naiusa ka church. Ibutang Andrea, sa ilang church, amuning nabutang, where there is no vision, the people perish. Kaya nga kana nga church, grabing support sa mission. Grabe kadaghang gipang suportahan. Nag-abot ang panahon na destroy ang Christian. May iba nag-backslide, nahulog sa sala, kay wala nag-pray ang church. Ang uban, imbes nga tabangan, ma-reconcile, gidaot nga gidaot, basta wala ka-recover. Ang focus sa church na usab, na discourage ang pastor. Wala na nag-support sa missionary. Ang missionary na tingala, after pila ka years, wala na support. Niuli ang church. Nabutang ang missionary. Nabutang where there is no vision, the people perish. Ibutang niya sa may TV palihog. Di may mahuman, kung di na may butang, I demand. Butang. Gana? Or di mo kabalo mag sa spelling. Where there is no vision, the people perish. Mao ka ng ilang team dra sa church. Pag uli sa missionary, kayo wala na support. Ang mga bangko nga tumba na yung mga kanding nakasulod sa church, ang ilang simbahan gilamon na sa hilamon, ang pulpit na tumba, ang ilang caption nga ibutang dito nga gipang cuttings nga letter, where there is no vision, the people perish. Nahulog ang W. Kuha ng W, nahulog. Kaya wala na, guba ng church. Apil decoration na guba, pero ang nahulog W lang. Ang nabilin, here there is no vision, the people perish. Are you still with me? So let us be careful. Church, kabalo ko magsugod na mo. This is a first world mission conference. Satan will hinder the work of mission. That's why you pray for one another. You protect each other. You follow up with each other. You protect the vision sa church. You pray and support your pastor. Let us pray and support our missionary. So that mga kaigsunan magpabilin nga ang atong church i-bless sa Dios og ang vision og ang purpose sa church magbarog hangtod pagbalik sa atong Dios.